Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Abutan ni Tonet na umiiyak si Ibiang kaya agad niya itong nilapitan. Buong akala niya ay sinaktan ito ng kanyang kuyang si Emerson. Pero nilinaw ni Emerson na nagtampo lang ang bata matapos mapagalitan ni Atoy. Ipinaliwanag naman ni Ibiang na wala naman talaga siyang kasalanan dahil hindi naman siya pumasok sa secret room at sinundan niya lang itong si Janine. Dahil dito lalo siyang ipinagtanggol ni Tonet at sinabi niyang mahal na mahal niya si Ibiang. Hiniling pa niyang kausapin si Atoy ang bata dahil alam niyang mabigat ang pinagdaraanan nito. Hindi naman nagtagal ay pinuntahan ni Atoy si Ibiang sa bahay ni na Emerson. Agad siyang humingi ng tawad sa bata at ipinaliwanag na hindi siya nagalit dahil may kasalanan ito. Ang totoo, natakot lang siya na baka mapahamak si Ibiang sa pagpasok nito sa secret room. Dahil sa paliwanag ni Atoy ay tuluyan nang nawala ang tampo ni Ibiang. Nagkabati na silang dalawa at sinabi ni Atoy na matulog na sila ng maaga dahil kinabukasan ay mamamasyal sila kasama itong si Janine. Ngunit pag uwi ni Atoy at Ibiang ay kinausap naman ni Atoy si Janine. Sinabi niyang hindi nito sinabi ang buong katotohanan tungkol sa nangyari. Depensa naman ni Janine, pinaalis naman daw talaga siya ni Ibiang. Pero iginit ni Atoy na kahit na ay ganoon ay sinuway pa rin niya ang bilin at hindi naging tapat sa kanya. Halip na humingi ng sorry ay tinawag pa ni Janine na sumbongera itong si Ibiang. Dahil dito ay agad silang sinuway ni Atoy at pinakausapan na itigil na ang kanilang away dahil kinabukasan ay mamamasyal silang magkakasama. Sa subalit sa pag-alis ni Atoy, bumalik na naman ang tunay na ugali ni Janine. Pinababa niya si Ibiang sa higaan at inutusang sa sahig na lamang ito matulog. Wala nang nagawa si Ibiang kundi manahimik dahil ayaw na rin niyang sumagot dahil baka lalo pang magalit si Atoy kapag nalaman na nag-aaway naman sila. Kinabukasan ay nagkita naman sina Tonet at Ame. Nagbiroan at nag-asaran pa ang dalawa hanggang sasabihin ni Tonet na muntik niya nang ikamatay ang pagkakagulat sa pagkakakita niya dito kay Ame. Sa huli ay nagpasalamat si Tonet kay Ame habang si Tonet naman ay tila nagpapaalam na rin. Binigyan pa niya ng yakap si Tonet at bilang pasasalamat sa kanilang pagkakaibigan at pagtulong nitong kausapin si Atoy. Mahigpit ding niyakap ni Tonet si Ame bilang ganti sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Paglabas ni Tonet ay dumating naman si Audrey upang hanapin itong si Atoy at Janine. Sabi ni Tonet na namasyal lang ang mga ito sa park kasama itong si Ibiang. Naghintay pa ng sandali si Audrey sa loob habang inaasar siya ni Ame. Pero nang mainip ay nagpasa na lamang siyang umalis at bumalik sa kanilang bahay. Matapos sa iyon ay dumiretso si Tonet sa blood donation center upang mag-donate ng dugo. Habang naroon at nagtatanong siya sa isang staff kung posible ang parehong type O ang dugo ng ama at ina pero anak niya ay AB positive. Ipinaliwanag ng staff na halos imposibleng mangyari iyon dahil sa sagot na iyon ay nabuo ang matinding hinala ni Tonet na maaring hindi tunay na anak ni na Atoy at Audrey itong si Janine. Agad siyang madaling bumalik sa bahay ni na Atoy upang sabihin ang kanyang nalalaman. Ngunit huli na ang lahat dahil nakaalis na si Audrey. Sinubukan pa niya itong habulin ngunit hindi na niya naabutan. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa park kung saan naroon si Atoy at ang mga bata. Malalaman na kaya ni Atoy at Audrey ang nakakagulat na katotohanan tungkol kay Janine at ano ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya. Abangan ang susunod na kabanata dito lang sa The Master Cutter.